pray na it will not go to a disaster itong gagawin nila kay BP Sara Duterte. Magkakagulo talaga. Sa tingin ko and ayoko yun. Ipapanalangin kong hindi mangyari yun. Bakit? Well, baka hindi lang madugo yan. Matindi mangyayari dyan. Mga kababayan. Kaya ako, nakikiusap ako sa administrasyon na ito. Mag-isip naman kayo. Mag-isip kayo. Sa ginawa ninyo kay Pangulong Duterte, kita nyo yung mga rally na yun. Iyon ay isang matinding rally na nagpapahiwatig na handa ang mga Pilipinong lumaban kung sakasakali. Kaya napipigilan lang yung mga ganyan kasi naandyan pa si BP Sara Duterte. Naandyan pa siya. Kasi kalma. Kalma ito si BP Sara Duterte. Kahit nga nangaasar to, kalma pa rin Totoo. Paano ko pag yan kinuha na ninyo? Sa tingin nyo, magpapakuha yan ng ganyan-ganyan na lang? This time, I don't think so. So, wag ho natin gawin. Panalangin ko po, wag ho natin gawin yan. Ito, panoorin nyo itong balita na ito para, actually, ito ay interview sa kanya. Patungkol po sa mga issue at sinabi niya nga ho dito ay pinadala nung siya ng subpina ng NBI. Okay, discuss natin itong mga issue na ito. Ma'am, marami po sa ating mga kababayan ang nalilito o naguguluhan kung sino ang magiging plus 2 sa Duterte 10 since magkaiba po kayong endorso ni PRRD. Ano po ang may papayo ninyo sa botante since malapit na ang next election? Iwan lang namin sa sa akin, dalawa yun, no? Si Amy at si Camille, at iwan ko na lang sa ating mga kababayan desisyon. Basta nakita nila kung ano yung mensahe namin, meron kaming video, meron kaming... Ayan, maganda. Ito yung strategy mo, Boots. Ito kasing isang si Boots, yung kumandidatong talunan. Ayoko na lang magsalita kung bakit natalo. Pero gayon pa man, kasi sinasabi niya para bagang ini-insist niyang paulit-ulit si Amy at nung ilang mga pro-Amy vloggers. Kung si BP Sara nga Duterte, tinanong siya Madam, ano yung masasabi ninyo doon sa Duterte plus 2, di ba? Kayo po ba ay talagang madiin na inaano? Sabi niya, nasa sa inyo na yan. Kayo na po ang mamili. Basta ipinakita ko sa inyo, ipinakilala ko sa inyo itong dalawan to, kayo na pong mamili. Ang ganda Walang persahan may putang ina itong isang, ewan ko na lang, di ko na sasabihin ng pangalan ko sino Kumakapuwersa. Akala mo itong mga ilang wag ganun. Bigyan natin ng kaya nga ako pinapaliwanag ko sa inyo di ba? Araw-araw ko pinapaliwanag kung bakit hindi dapat. Ganun dapat ang gawin ninyo. Ipaliwanag ninyo kung bakit dapat iboto si Amy. Hindi yung pagka meron kayo nakitang against doon, sisiraan nyo na. Sasabihin nyo, hindi makasara Duterte yan. Putang inang niyang gago. Hindi. Cancel ka na, hindi na kita boboto. Tarantado ka pala Kala mo naman napakadami mong bilang. Kala mo dami mo na impluwensya, hindi ka nga manalo. Yun lang ang akin lang mga kababayan. Wag ko tayo masyadong ito ngang mga Duterte, ginagalang yung ating desisyon. Ginagalang ni Madam Kaya ako bilib ako sa mga Duterte. Napakaano nila sobraw sila pagdating sa respeto sa desisyon ng mga tao. Nasa sa inyo na po yan, sabi niya. Kasi alam niya na, yung tatay din niya ay merong ding ibang napili, napupusuan. So, respeto na lang. Ika nga sabi niya, kayo na ho yan. Nasa desisyon niyo na po yan. Message ni Camille Villar. Meron din kaming video, meron din kaming message ni Amy. Ma'am, sinampahan po ng Department of Justice ang kasong qualified human trafficking si dating presidential spokesperson Harry Roque. Ayon po sa kay Harry Roque, bahagi po ito ng pagpababagsak sa mga Duterte since isa po siyang kaalyado. Any comment on this one? Yes, hindi na tayo nagugulat na merong case na final kay dating spokesperson Attorney Harry Roque dahil isa talaga siya sa mga malakas
ang boses at malakas ang loob na magsabi kung ano ang mali sa administrasyon ngayon. In fact, ako man ay naka-receive din kanina ng summons sa Office of the Prosecutor sa final ng National Bureau of Investigation na kaso laban sa akin. Ayan. So, totoo po, pinatatawag na po ng NBI itong si BP Sara Duterte na para summon pala ang tamang term. Pinatatawag na po ng NBI at mukha talagang tutuluyan na itong si BP Sara Duterte. Ewan ko sa inyo, bahala kayo sa buhay niyo. Mali na naman yung gagawin ninyo. Alam mo, eto lang mga kababayan, bigyan ko lang kayo ng maikling reason. Throughout the history, not just history of political history, even in the history of religion or history sa pagdating sa pananampalataya, hindi ho kahit kailan napipigilan ang tao sa pamamagitan ng pag-uusig o di kaya pagpatay. Kung maaalala nyo, di ba, yung mga disipulo nun? Nakakapanood ko lang recently may nakita akong video on how this mga disipulo ni Kristo kung paano napatay. Binitim patiwarik, pinutulan ng ulo, binato. Para mamatay ho ito Kung, alam mo yun, but it continued. Isa lang ang hindi namatay sa kanila Kinuha lang diretso sa langit Diba? So, anong punto ko dito? Baka sabihin nyo, kasi iba naman yun, iba yung pinaglalaban nila. Hindi, all throughout history, ganyan din. Maraming inusig. Hindi naman tumigil yung ideology, ika nga. Maraming ganyan. Even sa Amerika, meron din yan. Yung mga nanawagan ng yung against racism, di ba? Meron din yan kahit sa Pilipinas halimbawa na nga niyan si Rizal. Yung bang mga turo ni Rizal na wala na? Hindi, lalo nga lumawak. So anong ibig ko lang sabihin? Kasi ganito lang yan Nabasa ko ito one time sa isang libro, sabi na, if you want to kill someone, ignore. If you want to kill the ideology of someone, just ignore. If you try to kill him, if you try to persecute that person, and yung ideology niya ay tama naman talaga, and the truth yung kanyang ideology, mas lalong kakalat yan. Totoo. Pero pagka hinayaan mo lang yan, walang mangyayari dyan. Kasi nga, i-reveal niya yung sarili niya I-reveal niya yung kapalpakan ng ideology niya. O kung ano man paniniwalang meron siya. I-reveal niya yan. Sabi ko nga sa inyo, ginawa nyo na yan kay Pastor Kibuloy. Ginawa nyo na yan kay Duterte. Humina ba? Hindi. Yung mga tao ni Pastor Kibuloy, humina ba? Hindi. Mas lalo nga silang naging motivated to campaign for Pastor. As a matter of fact, because of that, we were convinced. Bakit to? Nakita ko namin, kami ang Banateros ang isa sa mga fruit ng pag-uusig ng gobyerno kay Pastor. Diba? Kami siguro, ignore na lang namin yan nung binabatikos nga namin yan noon Pero bakit to kami naniwala at nakita ko namin ng mga ebidensya? Kasi yun nakita ko namin na inuusig, tapos si Pangulong Duterte ay talaga nga namang dumikit pa rin kay Pastor. Silang dalawa kahit na inuusig talaga magkasama pa rin. Naging interesado tuloy ang tao. Sandali, ano ba meron dito kay Pastor? Kahit kami hindi namin maano yun Hindi namin mapagtugma. Di ba na parang may perspektibo tayo na we are against Pastor. Pero si Pangulong Duterte dikit kay Pastor, pabalik-balik kay Pastor. Anong meron? Tapos nakita namin inuusig unti-unti si Pastor kung ano pinagbibintang. Lalo tuloy kami naging interesado hanggang inalam namin ang buong katotohanan. And now we are a supporter of Pastor Kibuloy. Kasi nga po, inusig pa ng todo-todo. Pinakulong pa. Gago pala talaga tong gobyerno to. Ngayon, eto na naman kayo. Hindi na kayo nadala. Ang gagawin nyo naman ngayon, eto si BP Sara Duterte naman ang iipitin ninyo. Dyan talaga kayo nagkakamali. Sabi ko nga sa inyo, baka ito maging mitya. Hindi Baka ito, ako, ayoko yan. Pero ayokong mangyari yung
mga nasa isip at sinasabi ng taong bayan. Ayoko yun kasi ako I'm always for peace and I don't like rebellion. I don't like any form of na makakasakit sa ating mga kababayan. Ako laging nasa legal means lang tayo. Pero hindi natin mapipigilan ang bugso ng mga Pilipino pagka nagkataon. Sabi ko sa inyo, nung time na kay Pangulong Duterte, kung walang pumigil doon, naku po, maniwala kayo, disaster ang nangyari. Ay talagang, naku, ayoko na lang magsalita. Last question. Ma'am, inirekomenda ni Senator Amy Marcos ang pagsasampa ng criminal at administrative charges laban sa mga Remulla, kina Marbil, Torre at Ambassador Lacanilaw kaugnay sa illegal na pag-aresto kay PRD. Ano pong masasabi niyo dito? Opo. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil binuksan niya ang pag-uusap kung ano ang ginawa nila, anong mali na ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang pangingidnap, ang pagkawat sa iyahan, no? Dinhi sa ato ang nasod mo. Nandako kayo magpasalamat. Ngayon, gusto namin makita na mafailan na ang kaso yung mga tao na may kasalanan. Amy, gusto namin makita. Ha? May banat si BP Sara Duterte sa'yo. Gusto namin makita. Gusto namin makita na makasuhan. Okay? So, in other words, Senator Amy, talk is cheap. We need action. Hindi pwede yung basta lang sinabi mo, tapos na usapan. Kasi alam mo, ang hindi ko nga gusto doon, yung mismong term na ginamit niya. Maaari na akusahan, maaaring madimanda, ganun. Anong maaari? Ba't di mo na lang gawin? Ididemanda po namin. O kaya, dapat madimanda. Kasi may mga nagsasabi pa na hindi daw pwedeng magdemanda ang Senate. O bakit di man lang sana ang pagkasabi mo dapat idemanda itong ganito na to. O di kaya kung hindi ikaw, di siguro naman dami mo supporter na pwede magdemanda doon sa mga yun. Di ba? Pero gayon pa man, hindi eto na, may banat sa'yo si Vice President na Duterte. Diretsuhan na ito. Eto, pakinggan mo ha. May kasalanan sa kung anong nangyari na ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang pangingidnap, ang Kay PRD. Ano pong masasabi niyo dito? Opo. Unang-una, nagpapasalamat ako kay Senator Amy dahil binuksan niya Nagpapasalamat siya sa'yo, pero ang pag-uusap. so ibig sabihin, ikaw ang pinag-uusapan dito, Senator Amy ha? Malinaw to, ikaw. Ano ang ginawa nila, anong mali na ginawa nila kay Pangulong Duterte, ang pangingidnap, ang pagkawat sa iyahan, no? Dinhi sa ato ang nasod mo. Nandako kayo magpasalamat. Ngayon, gusto namin makita na mafailan na ang kaso yung mga tao. Alinaw po wala po tayong tinitwist dito. Ha? Gusto po makita kasi paro una-una pinasalamatan niya. To be not biased. Ito, pinasalamatan niya. Ibig sabihin, ang sinasabihan niya dito si Amy. Pangalawa, gusto namin makita na makasuhan. So banat ito. Banat. Ibig ko sabihin ng banat, hindi naman po ibig sabihin niyan negative. Ibig sabihin po niyan may hirit siya. Meron siyang kay Amy. Gusto namin makita na mademanda. Hindi lang pwede daldal. Na may kasalanan sa kung anong nangyari sa pagdukot kay Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon, kung sasabihin ng administrasyon na hindi iyon nila ginawa at hindi iyon political ang pagkuha nila kay Pangulong Duterte, dapat nakikita natin na may mga kaso ang mga tao nito. Thank you. Ma'am, salamat po, ma'am. Ayan, okay. So, malinaw na malinaw po mga kababayan. At sana po ay maunawaan ho natin mga kababayan na pare-pareho po tayo ng nais. Ang nais natin talaga makasuhan to mga to. Hindi ilang yung... Kasi alam naman natin ng Senate hearing Wala naman po napapatunguhan yan kung walang kasong hindi pwedeng in aid of legislation inquiry laang yan. Kasi kung ganun, it's just another form of publicity. Lalong-lalo na ngayon.
Lalong-lalo na ngayon na wala ho sa Magic 12, ika nga ito si Senator Amy, mas lalo tuloy titignan ng taong bayan na itong galaw mo ay isang political move lamang for your political survival. Survivor. Survival. Sorry naman. Hindi, kasi alam mo bakit? Alam naman natin Nandun ka sa baba. And alam mo kung bakit siya nandun sa baba. Ito kasi feeling ko ang na-realize niya, pati itong, siguro kasama na dyan, si Daryl Yap. Alam mo naman to si Daryl Yap, madaldal din minsan ito. Madami ding alam itong si Daryl Yap baka nasadya sa kanya, ma'am. Kasi nasa gitna ka Kaya walang nangyayari sa'yo. Ang mga tao nasa gitna, nasasagasaan. Sabi nga, totoo naman yung mga tao nasa gitna, hindi nila alam saan sila tatawid, doon sa kabila o dito sa kabila. Nasasagasaan sila sa gitna ng karsada. Saan ang punto ko dito? Kasi ang tagal ni Aiming nasa gitna. Sayaw siya ng sayaw sa gitna. Ano ba talaga? Hindi mo ba iaano ang mga Marcos? Ang ginagawa ng kapatid mo? Ang ginagawa ng gobyerno? O minsan naman sinasabi mo malapit ka sa Duterte, malapit kay BP Sara Duterte. Hindi ka maintindihan ng tao hindi lang naman ako nagsasabi niyan. Lahat ng tao siguro hindi ka maintindihan. Ano ka ba talaga? Sino ka ba talaga? Ano ba? Ano ba paninindigan mo? Asang ka ba? Yan ang tanong anong nangyari? Diba? Kontra siya ng kontra. Ito, pakita ko lang sa inyo kung bakit nangyari itong lahat ng to Kontra siya ng kontra. Ang dami niya sinasabi sa administrasyon ni Marcos, pero never niya sinisi si Marcos. Yung kapatid niya. Okay? Understandable. Kapatid mo yan Sabi nga, di ba? Blood is thicker than water. So, understandable na hindi mo sisisihin yung kapatid mo. Pero ito pa masama. Akala ko ba against ka dun sa mga taong nakapaligid sa kapatid mo? Pero, tumungtong ka sa entablado ng alyansa. So, ibig sabihin, hindi mo lamang pinagtakpan ang kapatid mo, pero ikaw mismo ay sumama doon sa mga kasamahan ng kapatid mo na supposedly binabatikos mo. So, nagtaka ang tao. Akala ko ba? Ano ba talaga? Di biglang bumagsak sa lalo. Hanggang sa alis na nga ako dyan. Hindi ko nagustuhan ang ginawa nila kay Duterte. Ganyan. So, umalis na siya, nagdaldal-daldal. Hindi nga natin sure kung umalis siya o pinaalis siya Kasi nag-comment muna siya doon sa kidnapping na ginawa kay Duterte. Tapos sa mga susunod na araw, wala na siya. Hindi natin alam kung pinaalis siya o umalis lang siya. Di ba? Tapos, ano nangyari? Siguro, napansin mo at saka yung mga amuyong mo, yung mga vlogger mo, kasi matagal na may vlogger to. Huwag kayong papalin lang mga kaibigan. Natulog lang yung mga vlogger nito na natili sa Duterte, pero sa totoo lang may mga sariling vlogger ito na Duterte vloggers. Ayoko na lang magbanggit pero may sariling vlogger yan. Okay? Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot.
Ooh.